lahat ng materyales sa buong universo, mga planeta, mga bituin, 60% po dyan hydrogen. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Things not seen have evidence. And because of the evidence that you can see, you believe in things not seen. O, tingnan nyo ha. Allow me, brothers and sisters, in the entire human race, how I wish that everybody will hear this. Faith is the evidence of things unseen. Yung bagay na hindi nakikita, may katunayan yon. Kaya para maniwala ka dun sa hindi nakikita, dapat meron kang katunayan na talagang yung bagay na yon, totoo, nag-i-exist yun kahit hindi mo nakikita. Bibigyan kayo halimbawa. Mga kapatid, nung umupo ako rito, alas 7 ng gabi, diyan sa Pilipinas, umupo ako rito, dito sa studio kong ginagamit. Alam nyo ba, dito mayroong mga bagay na hindi nakikita dito sa studio. O, bigyan kayo halimbawa, makinig po kayo mabuti. Dito sa studyong ito, meron ditong oxygen. Meron din ditong hydrogen. Meron din ditong carbon dioxide. Hindi naman nakikita yan eh. In fact, oxygen is a gas which is considered by science as odorless, colorless, tasteless. No? A gaseous chemical element, chemical symbol O, atomic number 8, it constitutes 21% by volume of air and more than 46% by weight of Earth's crust, where it is the most plentiful element sa lupa ng Earth. It is a colorless, odorless, tasteless gas occurring as the diatomic molecule 02. No? Ngayon, ba't ko nagsabi na dito sa lugar ko may oxygen? Hindi ko naman nakikita may oxygen. Kasi magdadalawang oras na ako rito, buhay pa rin ako. Pag walang oxygen, di ako mabubuhay. 5 minuto lang pag ikinulong ka sa isang chamber na walang oxygen, gaya nung gas chamber sa Amerika, kung saan nila pinapatay yung mga kriminal. Ang nandoon ay yung hydrogen cyanide, carbon dioxide and carbon monoxide. Walang oxygen doon. Kaya yung kriminal na inilalagay, yung gas chamber, pag nilagay dyan ng kriminal, patay. 5 minutos siguro hanggang 10, patay na eh. Ako po ngayon dito, 2 oras na ako mga kababayan, buhay pa rin ako. Hindi naman ako nahirapang huminga. Bakit? Ibig sabihin dito sa lugar na ito, may oxygen dito. Ayon. Ano ang pruweba ko? Hindi ko naman nakikita oxygen. Ang pruweba ko, yung nakikita ko sa sarili ko, buhay ako. Yung technician ko rito, buhay din. Bakit? Kung walang oxygen dito, patay na kami pareho. Sa haba ng oras na lumipas. So, ano ang katunayan ko na dito sa lugar na ito may oxygen? Kasi meron akong nakikitang pruweba. Buhay ako, buhay yung katulong ko rito na isang tao. Pareho kaming buhay. Ibig sabihin, pareho kaming nakakalanghap ng oxygen na nagpapahaba ng aming buhay o nagsusustain ng aming buhay. Ngayon, ano ang pruweba ko may oxygen? Yung nakikita ko na nangyayari. Dito, pagka nagsindi ako ng posporo, magsisindi yung posporo. At itong tawag dito, yung kandila, minsan nag-brown out dito, nilagyan namin ng kandila. Aba, matagal yung kandila.
Bakit? May oxygen. Bakit ako naniwalang may oxygen? Dahil doon sa kandila na nakasindi. Kasi kung walang oxygen, hindi magsisindi. No? Hindi magsisindi. Ano po ang pruweba ko na may oxygen? Hindi ko naman nakikita. Yung nakikita ko, nali yun, yung resulta ng oxygen. Yon ang kahulugan ng salita ng Biblia. Ang pananampalataya, katunayan ng bagay na hindi nakikita. The evidence of things unseen. And the reason why you have faith in the unseen, because the unseen have an evidence that the unseen exists. Yung hindi nakikita, may ebidensya, may katunayan. Ang nakikita mo, yung katunayan. Pero yung pinapatunayan nung bagay na nakikita mo, hindi nakikita, gaya ng oxygen. Ayun. Kaya naniniwala kang may oxygen na hindi nakikita dahil dun sa nakikita mo na nagpapatunay sa hindi nakikita. Ganito, para maintindihan nyo ako mga kapatid. Meron kasing dalawang bagay na umiiral. Nakikita at hindi nakikita. Maging spiritual, maging physical, merong hindi nakikita. Halimbawa, ano yon? Yung oxygen di nakikita. Yung hydrogen di nakikita. Pero, pagka pinagsama mo ang dalawang gas sa tamang kombinasyon, dalawang atom ng hydrogen na hindi nakikita at isang atom ng oxygen na hindi nakikita, pag pinagsama mo, lilitaw ang ebidensya nung hindi nakikita. Ano yon? Tubig. Hindi ba ang tubig? H2O. Meaning, two atoms of hydrogen and an atom of oxygen makes up what we call a visible substance, which is water. Pag pinagsama mo, 2 molecules ng hydrogen and 2 molecules of oxygen, ang ipoproduce mo, hydrogen peroxide. Parang tubig din, pero hindi mo pwedeng inumin. Bakit? Peroxide yan eh. Masusunog ang lalamunan mo pag ininom mo yung hydrogen peroxide. Pero bawasan mo yung oxygen. Isa lang ang ilagay mong atom. 2 atom ng hydrogen, 1 atom ng oxygen, water yon, pure water yon. Yung hindi nakikitang hydrogen at yung hindi nakikitang oxygen nang pagsamahin sa tamang kombinasyon, nag-produce ng nakikita. Alin yon? Tubig. Yan. Ayan tubig Saan galing yan tubig na yan? Sa dalawang bagay na hindi nakikita. Gas. Hydrogen and oxygen. Mula dyan sa tubig na yan na galing sa hindi nakikitang hydrogen at oxygen, nakikita mo na ngayon yung tubig na pagka maginaw, nagiging yelo. Pagka mainit, umi-evaporate, nagiging gas. Pagka tama ang temperature, liquid siya, tubig. Pwedeng ipaligo. No? Iyan ngayon ang pruweba na merong hydrogen at merong oxygen na hindi mo nakikita pero may pruweba na nakikita mo. So ang kahulugan ng pananampalataya, mayroon kang katunayan sa bagay na hindi nakikita. Na hindi mo man nakikita, may patunay na talagang nag-e-exist yun. Yon. Ang punto ko mga kapatid. Spiritually, merong hindi nakikita. Espiritu hindi po nakikita. Ang Diyos hindi nakikita. Espiritu kasi siya. Yung Espiritu Santo hindi nakikita. Espiritu kasi siya. No? Yung demonyo hindi nakikita. Espiritu kasi yun eh.
Pero pag nakakita ka na ng ebidensya, maniniwala ka na meron nun. Bawa, hindi mo nakikita demonyo. Ano ebidensya? Nakakita ka ng isang ama. Nire-rape yung sarili niyang anak. Nakakita ka na ng ebidensya ng hindi nakikitang demonyo. Kasi sa natural, walang ama na mangre-rape ng anak niya. Sa natural ng tao, walang amang manre-rape ng anak. Pero pag nakakita ka na ng ama nang re-rape ng anak, pinapatay ang anak, may ebidensya ka na may demonyo na hindi mo nakikitang espiritu. Ngayon, ang Diyos ay espiritu. Hindi nakikita. Ano ebidensya na may Diyos? Basahin natin ang Roma 1:20. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag, sapagkat anto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging... Ayon, ang Diyos hindi nakikita. Ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng una, ng lalanginan sanlibutan, nakikitang maliwanag sa pagkakatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Aba, kahit pala hindi mo nakikita ang Diyos, tignan mo lang yung ginawa niya, makikita mo na mayroon talagang Diyos. Matatanto mo na mayroon talagang Diyos, tignan mo lang yung kanyang ginawa. Ganito mga kapatid, nakakita ka sa isang gubat, may bahay, may bubong pa may hagdan pa. Hindi mo man nakita yung gumawa, alam mo na hindi gawa ng unggo yun. Alam mo na hindi gawa yun ng leon. Hindi mo man nakita gumawa, alam mo, tao gumawa nun. Dahil nakita mo yung ginawa, hindi magagawa ng unggo, hindi magagawa ng leon. Milyon-milyon taon na ang leon sa mundo. Wala ako nakita ng leon nakagawa ng bahay. May hagdan, may bubong, may bintana. Milyon-milyon na rin taon ng mga unggoy. Ang mga gorilya sa mundo, wala ako nakitang gorilyang gumawa ng bahay na kagaya ng ginagawa ng tao. Pag nakakita ka sa kagubatan ng isang bahay na kapareho ng bahay sa syudad, sigurado ka may gumawang tao nun kahit hindi mo nakita nung gawin. Ano ibig sabihin? Nakita mo ang universo, nakita mo ang mga bituin, nakita mo mga planeta, nakita mo mga galaxy, nakita mo lahat ng umiiral. Ang ibig sabihin nun, mayroong hindi nakikita na gumawa nun. Kaya ka naniniwala na may Diyos na hindi mo nakikita dahil may nakita kang ebidensya. Yun ang kahulugan ng pananampalataya. Ang pananampalataya, paniniwala sa hindi nakikita na may katunayan ng kanyang pag-iral. Ang pananampalataya, kapanatagan sa bagay na hinihintay, gaya ng mga darating, at ang katunayan ng bagay na hindi nakikita. Yung bagay na hindi nakikita, may katunayan. Yung katunayan ang nakita mo. Ang katunayang may Diyos, yung ginawa niya. Ang katunayang may oxygen, yung nakikita mo na tubig at saka yung hydrogen peroxide. Ang katunayang mayroong hydrogen na hindi nakikita, yung pruweba na umiiral yung hydrogen. Ang buong universo po, mga kapabayan, lahat ng materyales sa buong universo, mga planeta, mga bituin,
60% po dyan